Ay manalangin, Panginoon, pakipagpala po na yung mga salita. Dalisayin mo kaming lubos. Turuan mo kami, Banal na Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pakipo na po. Ito yung ating paksa. And whatsoever you do it heartily, as to the Lord, and not unto man. Ang haba, no? Sa ulo na natin yan. Yan ang ating paksa. Sa Tagalog, ano man ang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso. Nagaya na sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yan po ang ating pag-uusapan. Okay. Tayo po ay nasa usapin, mga kapatid, matapos maligtas. Kayo ba'y ligtas na? Tayo ay lumalago. Sana tayo lumalago sa Panginoon at ang ebidensya na tayo ay lumalago, tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? At kung tayo maglilingkod, ang payo ng Bible ay gawin natin ito ng buong puso. Amen? Gaya ng sa Panginoon. Kumbaga, ang ating isinasaalang-alang ay ang Panginoon. Hindi para sa tao, hindi dahil sa tao. Huwag ho kayong maglilingkod ng dahil sa tao dahil ang tunay nating tinatanawan ng utang na loob ay hindi tao. Panginoon. Amen? Ang esensya ng talatang yan ay garne. Whatsoever service ye perform, whether it be easy or burdensome, work it from the soul. So, ibig sabihin, mga kapatid, ano man ikang serbisyo ang ating ginagawa, ito man po yung maalwan o mabigat, gawin ito mula sa kaluluwa. Cheerfully, na may kagalakan, faithfully, na may katapatan, not constrainedly, hindi napipilitan. And moringly. Hindi yung naglilingkod ka na yung maktol ka pa ng maktol. Ayaw ng Diyos na kinaglilingkod na kinagmamaktol. Are you with me? Ang gusto ng Panginoon, gawin mo ng iyong buong puso. Na may saya. Are you with me? And then may katapatan. Not constrainedly, hindi napipilitan at hindi nagmamaktol as working to the Lord Christ. Bilang ginagawa sa Panginoon, whom ye cannot deceive. Alam mo kung bakit sa Panginoon natin ginagawa ang lahat? Bakit? Hindi natin kayang lukuhin ang Panginoon. Amen? Alam mo, minsan yung magpa-construct, nakakasakit ng ulo. Yung construction, nakakasakit ng ulo yan. Binabantayan mo na, patama pa eh. Oo. Alam mga kapatid, hindi natin kayang lukuhin ang Diyos. Sana hindi tayo patama pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi natin kayang dayain ng Diyos. Amen. Ang maganda pa sa Panginoon, siya ay nagagantimpala. Kasi tingnan po natin ang verse 8 ng Colossians 3:23, then 24, sabi, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord. Salamat, ang pinag-uusapan natin ay reward, hindi pagpunta sa langit. Ang pagpunta sa langit ay hindi reward. Yun ay gift. Yun ay grace. Pero bakit tayo naglilingkod? Ang Diyos po ay kitang-kita tayo, mga kapatid. Walang hindi alam ang Panginoon. Alam niya kung tayo tapat o hindi. Alam niya kung tayo masaya o hindi. Alam niya kung tayo napipilitan o hindi.
Amen? So, yan po ang ating pag-uusapan. Gusto ng Diyos, tayo ay naglilingkod, do it heartily. Do it heartily. Gawin natin ito ng buong puso para sa Panginoon. Amen? Kapag nasimba, gawin natin ng buong puso para sa Panginoon. Amen? Gawin natin para sa Panginoon. At ako iniwala mga kapatid, pag yan ay ginagawa mo para sa Panginoon, gagawin mo talaga yan. Kasi para sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, tayo haharap na lahat sa hukuman ni Kristo. Amen? At sana tayo naglilingkod talaga sa Panginoon. Kung tayo nagkukulang, humingi tayo ng tawad. Kung tayo nagpapabaya, tayo bumangon. Dahil hindi natin pwedeng sabihin wala lang yung ating mga pagpapabaya. Hindi wala yun. Hindi wala lang. Tama ba? Are you listening? So, when we go here, sana sumimba kayo dito para sa Panginoon. At masaya, hindi napipilitan. Kung tanga ng alat, ako'y baptist, kaya ako'y sisimba. Alam mo, walang gantimpala yan sa Panginoon. Amen? Kung kayo pumunta dito, dapat dahil ng Panginoon, hindi dahil ng crush. Hindi dahil na naghahanap ka ng numerong tatayaan. At yan, namumutaktak ang mga talata, ang dami numero. Sana nandito ka sa Panginoon. Nandito ka para sa Panginoon. Makikinig ka ng salita para sa Panginoon. Hindi lang para tuwain ng pastor, higit sa lahat, ako'y nakikinig ng salita ng Diyos wholeheartedly, heartily, hindi para sa tao, kundi para sa Panginoon. Kasi yun ang sabi, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. As to the Lord. Nagbibigay ka, gawin mo yan sa Panginoon. Hindi para palakpakan ka. Hindi para pagpugayan ka. Kahit hindi may iwasan ang Diyos ay nagpapala sa mga tapat na nagbibigay, hindi pa rin yun ang hugot. Dapat tayo nagbibigay dahil sa Panginoon. At dahil ito sa Panginoon, masaya tayong nagbibigay. Hindi napipilitan, hindi nagmamaktol, hindi nanghihinayang. Dahil sa Panginoon. Amen. When we win souls, do it for the Lord. Whatsoever we do, nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka para sa pastor o sa kapatiran, huwag mo lang gawin yan dahil para masabing ginagawa mo yan. Gawin mo yan dahil sa Panginoon. Amen? Dahil kay Kristo. Nagpapastor ako, dapat dahil kay Kristo. Umaawit ka sa choir, dahil dapat kay Kristo. Nag-i-invite ka, hindi para ma-save, dahil pogi. Dahil maganda. No! Ang Diyos hindi natin kayang dayain. Amen? Bakit? 3 dahilan na may tigli-50 ilalim. Ano? 3 lang ang dahilan natin. Una, sabi ng talata, kaya sana, andito ba kayo para sa Panginoon? Alam mo, pag kayo nandito sa Panginoon, hindi nyo sasayangin ang oras nyo dito. Makikinig ka. Matututo ka. Bakit? Narito ako, gusto kong matuto sa Panginoon.
Unang dahilan, po, ang Colossus ay iglesyang ginamit si Pablo. Pero ang iglesyang ito, mga kapatid, ay binabayo ng mga kulto. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, pag hindi ka lumago, naglipa na ang mga kulto. Bible din ang hawak. Jesus, Jesus din. Mind you, ang born again at baptist ay hindi pareho. GIL and baptist ay hindi pareho. Charismatic at baptist hindi pareho. JIL and Baptist ay hindi pareho. Lalo naman ang saksi ni Jehovah at Baptist ay hindi pareho. Lalo na ang Sabadista at Baptist ay hindi pareho. Kaya mahalagang dapat na, lalo naman ang Catholic at Baptist ay hindi talaga pareho. But may nakita ba kayo ditong puon? Mukhang puon, meron tayo dito. Eric? Where are you? Ayun, ang puon, nasa likod nyo. Wala sa altar, nasa likod nyo ang puon. Hindi tayo naniniwala dyan. Ang sabi ng Diyos, karumal-dumal yan. Ayun Kaya wag ko kayo maniniwala, pari-pariho din lamang. Hindi. Alam nyo ba, sa panahong ito, may nagtuturo na si Jesus ay hindi Diyos. Sa panahong ito. Tinatawag nga Gnosticism. Hindi daw ikaw pwedeng magkatawang tao ang Diyos. Espiritu siya At mayroon dyan ng gugulo, mga Sabadista. Noon pa nang gugulo na yan. Pinipilit maging ang mga Kristiyano ay magsabat. At pinagbabawalang kumain ng baboy. Siguro marami sa atin kung hindi nakakilala sa Panginoon. Meron ako kilala kaya daw siya umalis ng Sabadista Lagi na akong binuwala ng baboy, yun pa naman ang paborito ko. Kaya meron nasunod, pagkita lang. Pag hindi, masiba rin. Baptist din. Di ka? Oo. Bayan ko sa inyo, kahit ngayon naglipa na ang mga delikadong aral. Kapareho mo na nga, ay minamali ka pa. Tama ba? Naibalaan ng disposition, naibalaan ng paninindigan, palangit din naman. Ako'y election si whosoever. Ay, iniiba pa rin. Di lalo na talaga merong ibang iba. Kaya maglalago kayo. Ngayon, nais ipakilala ni Pablo para ang iyong ginagawa ay maging wagas, galing sa puso. Dapat kilala mo kung sino si Jesus. Amen? So number one, mga kapatid, kasi sabi, and whatsoever you do, do it heartily. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng buong puso, hindi napipilitan, hindi nagre-reklamo, hindi nagmamaktol, masaya, kusa, as to the Lord. Sino ba yung Lord na yan? Hindi yan, men. Inisa-isa ho dito sa Colossus, una nating pagpapakilala kung sino si Jesus. Mga kapatid, kung tayo ngayon nag-iigi sa tao, ay mas lalo kay Jesus. Bakit? Christ is God. Christ is God. Amen. Si Jesus ay Diyos. Maraming hindi naniniwala diyan. Ang Muslim ay hindi naniniwala diyan. Alay mo ang kanyang pamumuso na sinasabi, paano itong Diyos ni Tigakila ay naging supot? Inalimura, saan ka nakakitang taas sa taas ay bumaba? Kaya purihin mo ang Diyos, dahil sa atin nagpakababa siya. Sa Muslim nilalait yan. Oo, nilalait ng Muslim si Jesus. Hindi siya pwedeng maging Diyos. Saan ka nakakita ng Diyos na tinuli? Saan ka nakakita ng Diyos na namatay? Saan ka nakakita ng Diyos na napagod? Si Jesus yun. Hindi mo kita, kita namin. Kaya nga nagpakababa. Mga kapatid, kung siya ay Diyos naglingkod, sino ka naman?
Nilikha ka lang at iniligtas. Tama ba? Si Jesus ay walang maktol nung siya'y maglingkod. 1 segundo lang na nagmaktol si Jesus, walang gospel. Tingnan po natin, ang verse 15. Verse 15, ano sabi diyan? Bakit kay Jesus? Unto the Lord. Maglingkod tayo, nagbibigay tayo para kay Jesus. Amen? Nagkakakay tayo ng kaluluwa, hindi para lang masabi mong ligtas na rin ng kapatid. Alam mo ba din, nagkakakay ng kaluluwa, ang mga mahal sa buhay natin, talagang dapat akay natin. Pero dapat para kay Jesus pa rin. Sa totoo na mga kapatid, may mga nakaakay, may mga nadala, sila din ang naging dahilan kung bakit nawala. Kaya dapat si Jesus dalhin ang dahilan na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Alam mo si Jesus? Ang tunay na Diyos hindi nakikita. Pero si Jesus yung nagpakita ng Diyos na hindi nakikita. Bakit siya yung pwedeng kumatawan sa Diyos na hindi nakikita? Kasi siya lang talaga ang katulad ng Diyos. Kaya hindi siya pwedeng i-represent ng angel. Bakit? Ang angel ay hindi Diyos. Kaya ang expression of the very image of God is not angels. Why? Angels are not God. Bakit si Jesus ang eksaktong kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita? Kasi siya lang ang pwedeng kumatawan sa Diyos dahil siya'y Diyos. Alam mo kung siya hindi Diyos, hindi siya pwede ang kapahayagan ng Diyos. Bakit? Hindi siya Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Kaya po ang John 1 verse 18. John 1 verse 18. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay hindi basta persona. Ang Panginoong Jesus natin po Diyos. Yan po yung nakita ni Isaiah na kung saan sumisigaw ang mga seraphim. Banal, banal, banal. Nakaupo siya sa trono, matayog at mataas. Si Jesus Christ po yung nakita niya. Si Jesus ay Diyos. Christ is the express image of the invisible God. John 1:18, tingnan po sabi, no, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Wala. Walang tao. Kaya nakita ng Diyos, ni Jesus ang Ama, hindi talaga siya tao dati. Di ka? Matthew chapter 11 verse 27, walang nakakakita sa Ama kundi ang anak. At walang nakakakita sa anak kundi ang Ama. Kaya nga, walang taong nakakakita sa Diyos. Ay kita ni Jesus ang Ama. At hindi nga siya tao. Nagkatawang tao. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Hindi, tuloy natin, tuloy. Nagpapaliwanag lang po. Kumbaga, binubulay-bulay. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakita sa Kanya. Ang nagpakita kung sino at ano ang Diyos ay si Jesus. Bakit siya? Kasi siya lang ang pwede. Amen? Tama ba? Ba't hindi anghel? Hindi nga. Diyos ang anghel. Ba't hindi tao? Hindi rin Diyos ang tao. Bakit si Jesus? Kasi siya lang ang pwede. Dahil siya'y Diyos. Kaya alam mo mga kapatid, kaya pag tayo naglilingkod, alang-alang kay Jesus. Bakit? Siya'y Diyos. Amen? Pag sinabing Diyos, pinaglilingkuran talaga yan. Yung ang Diyos-Diyosan, inaalayan ng bulaklak. Yung ang Diyos-Diyosan, nilalagyan ng torno. Yung ang Diyos-Diyosan, ipinagpuprosesyon. Ay hindi naman Diyos, ay pinaglilingkuran. Ay di lalo si Jesus, dapat paglingkuran dahil siya'y Diyos. Ay pagkamayuhan na gastos. Ay doon sa Lemery, pamahala ng karwahe. Pamahala ng palakihan ng berhing nalakad.
Minsan sa pasikatan, pinakamababa na, ang pinakamagandang gayak ay 100,000. At sila'y masaya, proud na proud. Mauubusan. Bakit? Akala nila'y Diyos. Dahil sa akala'y Diyos, pinaglilingkuran. Pero si Jesus, ipinapakilala ng Biblia, siya'y Diyos na dapat paglingkuran. Kaya kung ikaw hindi naglilingkod, Diyos mo yung sarili mo. Are you listening? Not only Christ God, in the principle, great Christ is the express image of the invisible God. Tingnan niyo po, verse 15 pa rin. B, Christ is the firstborn of every creature. Ang panganay, pakibalik na po ng talata, yan. Na siyang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos hindi nakikita. Pero ipinakilala ni Jesus kung sino ang Diyos. Amen? Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ano ba yung ating mga kaibigang mga pasala-sala? Ano paliwanag diyan? Si Jesus ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, si Jesus ang unang nilikha. Kaya si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ang unang nilikha ng Ama. At matapos likhain ng Ama ang anak, tinatulong lumikha. Kaya siya ang panganay. Sabi ng Baptist, Amen! Alam niyo ba ibig sabihin ng si panganay sa lahat ng nilikha? Siya ang pinakamataas sa lahat ng uri ng nilikha. Are you with me? Bakit? Siya ay Diyos. Siya'y manglilikha na naging nilikha. Ang lalim yan. Manglilikha na naging nilikha sa kanyang pagkakatawang tao. Firstborn of every creature. Ibig sabihin, walang katulad ang Panginoong Hesus sa lahat ng nilalang. Amen. Amen. Magdais ka na ng lahat ng nilikha. Hindi tataas ang ranggo kay Jesus. Tapos, saan tayo nahuhumaling? Saan natin inuubos ang ating lakas at panahon? Doon sa lesser ang value, ang rank. Marami sa atin din nakakasimba. Bakit? Bakit? Dahil may nakikita kang hindi si Jesus ang firstborn. Si Jesus ang firstborn, kaya dapat siya ang first sa atin. Are you listening? Christ, the firstborn of every creature. Sabi ng saksi, nilikha ang anak para katulungin. Ako na magtatakas mga yan. Kahina naman ng iyong ama. Gumawa pa ng katulong. Ba't hindi kaya mag-isa? O sala lang ngayong unawa. Unawahin natin ng verse 18. Ito na ba yung nauulit ko na sa inyo? But for the sake that parang makita natin, bakit si Jesus dapat ang dahilan ng ating paglilingkod, hindi pang tao? Dahil siya Diyos. Amen. Pag talagang pinaglilingkuran, ang sabi nga ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon at di niyo ginagawa ang aking sinasabi? Useless na tawagin mo siyang Diyos na hindi mo siya pinaglilingkuran. Are you listening? Sa Panginoon, walang kwenta, walang dating, walang katuturan, walang kahulugan, walang kabubunasan. Natawagin mo siyang Diyos, Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod. Bakit mo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, pero hindi ka man nasimba paglinggo? Hindi ka naman nagbibigay ng tithes mo. Hindi ka naman nag-offer. Ang tingin mo nga sa Diyos, alipin eh. Katulong. Gising. Gising. Amen. Colossians 1:18, ano sabi dyan?
at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia na siyang pasimula, ang panganay sa mga patay. Oh, sabi nila, si Jesus daw ang unang nilikha. Yun ang ibig sabihin ng pagiging panganay. Ayun ang ibig sabihin ng panganay sa mga patay. Siya rin ang unang namatay. Tatanungin ko kayo, sino ang unang namatay? Si Adan o si Jesus Christ? Si Jesus Christ. Ito na naman tayo. Ayun marami sa inyo ate nagsasuffer ng depression. Hindi, unawain ninyo. Sabi nga ni Pastor Andres, basahin mo ang Bible mo. Tingnan mo ang Bible mo. Andyan yan. Talaga naman ang Pastor ay galit na sa pagpapaliwanag. Nandun naman sa Bible, isa sa vehicle to. Basahin mo! Tingnan mo! Amen! Tayo binabasa natin na andyan pa. Pag hindi ka pa natuto na yan. Ano ibig sabihin panganay siya sa mga patay? Siya ba ang una talagang namatay? O siya lang ang pinakamataas ang uri ang kamatayan? Bakit? Tayo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Tayo'y mamamatay dahil sa ating kasalanan. Pero si Jesus namatay para sa ating kasalanan. Kaya kung ikaw'y huhugot ng paglilingkod, wag tao. Wag tao. Mababaw yan. Paano kung yung tao na ikita mong galing na galing isang araw ay bulok na rin? Para yung inahangaan mo dito isang araw ay nagkasala na rin. Di apektado ang paglilingkod mo. Pero kung kaalang-alang kay Jesus, masaya ka nagbibigay, masaya ka nananalangin, masaya ka nagkakakain ng kaluluwa, masaya kang nagsisimba. Matibay yan. Bakit? Si Jesus ay Diyos. Amen? Bakit siya Diyos? Christ is the express image of the invisible God. Christ is the firstborn of every creature. Then, verse 16. Tingnan niyo po, verse 16. Christ is the creator of all things. Christ is the creator of all things. Kasama ka na doon. Bakit tayo maglilingkod? Hindi sa tao. Nang buong puso, nang masaya, walang maktol, walang reklamo, walang pagiging natitisod, nasusura. Why? I mind you, hindi ka nag-exist kung walang Jesus. Wala kang bigas na kinakain ngayon kung walang Jesus. Walang isda na napapatisang sarap na sarap. Pag nilagyan pa yan ng sili yung patis, parang si Tina yan. Ayan ay mahusay gumawa ng pampagana. Tingnan nyo, pagana. Magaling gumawa ng pampagana di tingnan nyo naman, pagana. We enjoy everything in this world. Why? Because of Jesus Christ. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Kung walang Jesus, walang Eva, ninong ko wala kayong biyole na masakit ng tuhod. Dahil ito, wala kang denden. Denderendeng, denderendeng, denderendeng. Amen. Uni! Sino gayon? Amen. Kuya Boy, wala kang ditas. Ang Pastor Nandes daw ay 72 na years old. Pero laging ginagalaw ni Pastor Tan, ang tindig, parang di 72 years old. Ang mukha, parang di 72 years old. Bakit? Ay nagka-Vita Plus. Paano hindi babata na yun? Paano hindi lalakas yun? Ay nagka-Vita Plus. Bakit? Nagkasawa ang pangalay, Beta.
Ang pastor ay walang bita. May damit kayo? Saan kukuha ng panahe? Nung nilililo? Mga kapatid, you enjoy everything because of our Creator. That is Jesus. Kaya maglingkod ka sa Kanya. Maglingkod ako sa Kanya. Amen? He is God. Walang Creator, kundi Diyos. Amen? Tama ba? Kaya mo gang gumawa ng Benguet? Kaya mo gang gumawa ng Everest? Oo, tindi ng Everest na yan. Na-under eh. Alam mo yung Everest, na-under? Alam mo, ang taas ng Everest. Alam mo kapatid, yung pag magawa mo, yung makyat lang, hirap na eh. Yung pag naman gumawa. Ay, meron ako nakausap dyan sa tatong ako'y hinahamit eh. Kaya isang araw, nakikinig na ng preaching dyan, ako'y sagot pa ng sagot to sa artistang yan. Sabi yung uto, naniniwala ka sa Diyos mo, sakit sa akin, puso. Alam, uto pala maniwala sa Diyos. Kaya nagawa ko yung isang mensahe doon. Marami talaga tao hindi nawiwili sa Diyos, hindi masaya sa Diyos. At kung ikaw ganyan, gumawa ka ng iyong planeta. Gumawa ka ng iyong mata. Kung ayaw mo sa Diyos, huwag kang mabuhay sa kanyang daigdig. Gumawa ka ng iyo. Ang kapal ng mukha mo. Ayaw mo sa Diyos. Diyos din naman ang nabuhay sa iyo. Naiintindihan niyo kaya? Ako yan eh, alimpuis ang puso ko eh. Huwag mong hahamakan ng Diyos na pinapaniwalaan ko. Magkakasagutan tayo. Magkakadibati talaga tayo. Ako pinalalampas ko yun eh. Ako umay na. Pero nung hinahamak niya ang aking paniniwala sa Diyos, intay ka muna. Intay ka muna. Ipapanahonan ko. Ang haba naming usap doon. Hanggang sa naumay na rin ako. Ang tigas ang ulo. Pero at least alam ng Diyos, hindi ako payag na ako'y uto-uto na maniwalang may Diyos. At si Jesus ay Diyos. Hindi naniniwala ang Muslim dyan. Hindi naniniwala ang saksi dyan. Hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo dyan. Ang Baptist, naniniwala. Pero, pakibasa nga na talata. Uli. Andiyan pa ba kayo? I love Jesus. Do you love the Lord Jesus Christ? Mga kapatid, we owe nothing from Him. God owes nothing from us, but we owe everything from Him. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat. Lahat. Ako'y walang Juniel kung walang Diyos na pumayag. Ako'y walang Jermery kung walang Diyos. Kaya mga kapatid, huwag kang tatamat-tamat. Huwag kang lilinay-linay kay Kristo. You enjoy everything because of Christ. Nakakayang ikinihila pa ay kabait ni Jesus. Amen? Akala nyo ba kaya kayo buhay ngayon? Ang dami nyo nakain kagabi. Meron kang patay na ngayon, napadami ang kain kagabi. Ikaw ay buhay dahil ni Jesus. Sa sangkalangitan, ay sinong gumawa ng buwan? Sinong gumawa ng Mars? Sinong gumawa ng Jupiter? Sinong gumawa ng Sun? Sinong gumawa ng mga stars na may pangalan yan? Hindi mabilang ginawa ng Diyos yan. Ni Jesus. Tapos tayo, kapit tuko sa kanyang nilikha. Tapos kay Jesus, pabitaw-bitaw. Amen. Amen. Not only Christ, the express image of the invisible God, Christ is the firstborn of every creature, Christ is the creator of all things. Verse 17. Tanyo po ang verse 17. Nandiyan po ba kayo? Isa-isahin natin.
May dahilan kung bakit para kay Jesus. Ang sabi ng ating paksa, saan? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Para sa Panginoon. Gaya ng sa Panginoon, hindi sa tao. Why? Unang puntos natin, Christ is God. Kaya si Jesus talagang unang dahilan. Amen? Bonus na lang na kapag ikinagtatags, nag-offering, nag-akay ng kaluay, pinagpapala, hindi yung pagpapala ang dahilan. Dahil si Jesus mismo ang pagpapala. Si Jesus mismo ang pagpapala. Christ is God. Christ is the sustainer of all things. Christ is the sustainer of all things. Kanya po ang verse 17. Andiyan pa ba kayo? Bakit siya ang dahilan? Bakit ako'y aawit? Hallelujah! Bakit ako'y magbibigay ng tithes offering? Nakapagpagawa na ulit tayo ng pinto. Bubog pa yan. May McDo na. May BDO pa sa GABC. Yan, tingnan nyo. BDO yan. BDO. Itayatin lang. 45 lang ang bayad yan. Yung inayawan natin, kulang ng 2,000 sa 60. Pero ang lakaran pala na yan, 75. Pinagulong, kaya mura. Ang lakaran talaga ay 75. Kaya mura-mura, pinagulong. Amen? Sabi, wag ko daw sasabihin 45. Hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi, kayo witness. Hindi ko sinabi. Sabihin niyo, Pastor, ay 55. Atin lang yun, huy. Baka daw may magpagawa, akala nga ay 45. 55 daw yan sa kanya. Pero ang lakaran daw na yan. Kaya hindi natin nilagyan ng lettering. Bakit? Ay mag-a-add ka pa ng 12,000. Ay di ka nila ang gugupitin. Wala pang bayad. Papagawa na lang tayo ng sticker. God is able Baptist Church. Tama? Naintindihan niyo ba yan? Kakatuwa ang Panginoon. Ano? Hindi ang sipag ni Brother Albert ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Ano naman hindi katamaran natin ang bumubuhay. Amen? Asay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Yan si Jesus! Yan si Jesus! Nakakalungkot, ipinagpapalit lang natin kung kani-kanino. Wala ka kung wala siya. Patay na tayo kung wala siya. Paimpyerno lahat tayo kung wala siya. Kaya kung kayo maglilingkod, alang-alang kay Jesus. Hindi sa tao. Lahat ng mga bagay na bubuhay dahil sa Kanya. Ibig sabihin, kaya kabuhay, hindi dahil lang kinain mo. At saka yung kinain mo, sinong gumawa? Pati kutsara kinain mo. Kaya ka nadali. Are you with me? Wag mo nating tingnan maliit si Jesus. High view of Christ. Nakakita ka lang ng pogi, hindi ka na sumimba. Nakakita ka lang ng maganda, hindi ka na simba. Nakakita ka lang ng ibang pastulan, hindi ka na nakakasimba. Ang totoong pastor ay si Jesus. At siya ang magdadala sa iyo sa magandang pastulan. The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen? Not only Christ is the express image of the invisible God because He is God. Christ is the firstborn of every creature. Christ is the creator of all things. Hindi lang nilikha. Christ is the sustainer, the upholder of everything. And then number 6, Christ is the head of the church, not the Pope.
Meron isang quotation, Pope is the head of the church. Sabi ni MacArthur, no sir. Pope is the headache of the church. Ang Katoliko at ang Baptist ay magkaiba. Ang tunay na Baptist, palangit. Pag ikaw may Katolikong na palangit, ay umalis ka dyan. Dahil hindi yan ang samahan ng mga palangit. Alam mo, kung ang ayun ay pareho nilang, ba't pa ka umalis? Karamihan ng Katoliko, kalabanan ko sa madyong. Kamaritisan ninyo. Wala namang pagbabago eh. Wala namang buhay eh. Kaya kung ikaw ay hindi po ligtas, wala kang buhay. Christ is the head of the church. Amen? Yan ang deity ni Christ. Hindi siya pwedeng maging head kung hindi siya Diyos. Bakit, mga kapatid? Mahirap saliputin ang katawan ng tao lang. Naintindihan niyo ba yun? Kaya ang tunay na iglesia, yun lang ligtas. Bakit? Nasasalipot yun. Alam niyo ba yun? Batanggin niyo, nasasaan ko sa lipot. Ang alam ko ipot. Ano ibig sabihin? Napapasunod ang tunay na ligtas. Ang tunay na iglesia ng Panginoon, napapasunod ang ulo. Bakit? Makapangyarihan ng ulo. Si Jesus. Kaya kung ikaw ay membro ng katawan at hindi ka masalipot, abay, awan. Ay, awan. Amen? Bakit ang aking bibigay na imik? Nabuka. Ay sabi ng utak ay, bumuka ka. Buka. Suti na sipol. Dati, sipol na gari. Utoy ganito ang dila. O, gumaya. Hindi ka pa maalam, Utoy. Tiyaga, sipag. Pati pag sipol, gusto matutunan eh. Ay nakakita ko, nagpipintura. I-spray ay bungi. Nakakanta ng paru-parong bukid. Talagang makawapaliwala ng ngipin. Kaya pala ang sipol ay hindi yun ang sipol. Ito napapunta doon. Sa bawat galaw ng aking labi, dikta ng utak. Kaya mga kapatid, ang natural head, napapagalaw ang bawat members of the body. Naintindihan niyo ba yan? Ba't kayo nakaupo? Sabi ng utak mo, maupo ka muna at nakikinig. Ba't ka tatayo mamaya? Ang iba nga natayo na, hindi pa sinasabi ng utak. Hindi ka? Ibig sabihin, nagpapangasyon ang lahat ng ating katawan, depende sa command. Kaya mga kapatid, dapat nasasalipot tayo ng ulo. Dahil hindi mahina ang ulo. Si Jesus. Amen? Natutuwa ako kay Ate Ditas. Andito. Purihan ng Panginoon. Si Leo, I love you all. Si Jurisa, ba nakakatuwa naman. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ano? Alam niyo bang kayo miss na miss ko? Miss na miss kita. Apo. Pastor niyo ako eh. Pinagpipray ko kayo eh. Ay mahirap ding manalangin. Umiswara ng umiswara. Tapos bukas pa ngayon ng electric pan mag-damag. Pasok ang lahat. Ay kaya pag ako'y kakain, parang ako'y busog. Ayun lang hangin ng electric pan hanggang umaga. Di pasok lahat. Amen? Not only that, but verse 19, ano sabi dyan? Binibilisan ko na po, dahil akalain mo naman 7 puntos sa 1 puntos. Binigyan ko pa ng, sapagkat pinagaling ng Ama na ang buo na kapuspusan ay manahanan sa Kanya. Bakit si Jesus sa ating paglilingkuran? Bakit siyang sinasaalang-alang? Amen. At ako iniwala mga kapatid,
Pag si Jesus talaga isinasaalang-alang ng ating paglilingkod, imposibleng hindi ka maglilingkod. Ay sa tao nga lang isinasaalang-alang mo, nahihiya ka. Ay kaya ang taong yun na ay kinabang din lang kay Jesus. Ay di lalo kung si Jesus ang hugot ng iyong paglilingkod. Tsak, hindi ka tutulog-tulog. Amen. Amen. Ano kaya? Sigaw na, tulog ka pa. Anong gusto mo? Nagdadala ka ng kulambo. Ng unan. Ng kumot. Masyado kang depressed. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil si Pedro nga, yung iba nga, ang tindi na pinagdaanan sa Panginoon. Pero nag-iki. Tama ba? Ang problema ay puso natin. Kung talagang tayo nagbibigay ng respeto kay Jesus, hindi ka tulog. Tayo'y sinasamba kay Jesus. Huwag mong tulugan si Jesus. Huwag mong tulugan si Jesus. Mahiya ka kay Jesus. Wala kang matututunan pag lagi kang tulog. Magdala ka ng kulambo. Magdala ka ng unan. Magdala ka ng kumot. Tutulog ka ng paladino. Ang ibinabahagi ko sa iyo, hindi basta. Kaya makinig ka. Makinig. Ang ibinabahagi ko sa iyo, lumikha sa iyo. Bumubuhay sa iyo. You are nothing without Christ. Kung ito'y tao-tao lang, bakit kita papakalman? Sino ba ako sa iyo? At sino ka sa akin? Pero kung ito'y kay Jesus, babanatan kita. Wala akong sinasanto dito. Wala akong pinapanginoon dito. Si Jesus ang aking Panginoon. Makinig ka. Kung ikay kay Jesus. Kala mo si Jesus ang pinag-uusapan mo, tutulugan mo lang. Eh di lalo pag ako lang. May problema ngayon. Balita ako. Nagkakagulo na yung mga lumaban. Balita ko malakas ang radar. Ang isip ko naman kung hindi nga niya iginalang yung tunay na puno. Yung paghanamang sinamahan lang kayo. Nahandihan niyo ba yan? Kung si Jesus nga hindi mo igalang, ako pa kaya. Kaya bastos ka, patulog-tulog ka lang Kasi una kang bastos kay Jesus. Amen? 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 Hindi ako niniwala. Pasintabi kay Grover. Hindi yan depression. Kawalan ng galang yan. Amen? Gising na kayo. Kayo Ginagalit niyo ako Pakinig kayo ng ayos. Bet pag sa school niyo gawin yan. Sa seminar niyo gawin yan. Sa tao niyo gawin yan. Pero sa Diyos, hindi ko papayagan yan. Masasaktan ka talaga. Ang sa Diyos, tatagal. Pag hindi, nagpakilala ka lang. Amen. Iba talaga ipangaral si Jesus, dapat may authority. Hindi nangingimi. Amen. Kung ipangangaral ko sa sarili ko, di ako hindi na din Ay, alis na. Bakit? Ano matututunan mo sa akin? Di nga ako nag-aral. Pero kung ang bit-bit ko sa Jesus, tumubi ka. Makinig ka. Kung hindi, bastos ka. Amen. Amen. Christ, the fullness. Mga kapatid, we are nothing but empty without Christ. Colossians chapter 2, verse 9 and 10. Kayo mga nanonood dyan, gising na pa kayo. Lamas lamang nga kayo. Bakit? Hindi ko kayo kitang tulog. Kita ko. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Si Jesus ay hindi medyo Diyos. Hindi ganoon.
Si Jesus ay hindi medyo Diyos. Siya ay buong kapuspusan, walang kulang sa kanyang kadyusan. Kaya ang Iglesia ni Cristo mali, Saksi ni Jehovah mali, Muslim mali. Dahil si Jesus ay hindi medyo Diyos. Buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Bakit si Jesus ang dahilan ng paglilingkod? Siya ay Diyos. Siya ba'y Diyos? Siya ba'y Diyos? Si Jesus ba ay iyong Diyos? Pumunta ka ba dito dahil kay Jesus? Makinig. Meron magkukulapsa nga ang dibdib, tutulugan mo lang. Alam niyo ba, ang laki na ng inihina ko. Kaya nabait na ako eh. Pero pagka ganyan nakikita ko, parang babalik yung halimaw. Halimaw sa banga. Not only Christ is God, but Christ is good. Amen? Christ is not only God, but Christ is good. Ang Diyos ba'y mabuti? Ang Diyos ba'y mabuti? Kuya boy, si Jesus ba'y mabuti sa'yo? Ate Dita, si Jesus ba'y mabuti sa'yo? Brother Anay, si Jesus ba'y mabuti sa'yo? Lahat ba nandito, si Jesus ba'y mabuti sa'yo? Bakit siya sasama? Ay siya'y Diyos. Kaya nga siya'y mabuti dahil siya'y Diyos. In fact, siya lang ang mabuti. Dahil siya'y Diyos. Abay, marami nga nasunod kay Satanas. Ay masama yun. Kalain mo yun. Alam na alam naman si Satanas ay masama. Pero bakit marami nasamba sa kanya? Bakit ang Diyos tabuti-buti sa'yo, hindi mo siya pinaglilingkuran? Sabi ng pag-aaral, pinakamasamang tao, may 7 followers. Pinakamasamang tao, Kuya Boy, may 7 nahanga. Tapos si Jesus ay mabuti. Where is your service? At sabi, masaya. Hindi na pipilitan. Bakit? Hindi natin siya kayang lukuhin. Pwede kasi tayo hindi. God knows the very condition of our hearts. Amen? 23 and 24. Tingnan niyo po ang sabi ng 23 and 24. Ano po ba kayo? Is Christ good? Si Jesus ba ay totoo, mabuti? Brother Romel, mabuti ba sa iyo si Kristo? Kapatid mo ba siya? Parang kamukha mo. Kaso lang mas pogi yata siya sa iyo. Ano? Kanina ko pa pinagmamasdan parang nando si Romel. Pero nandito naman. Ano, yung pala kapatid mo, pogi lang siya. Magpakababa ka na. Di ka? Matatangos pa lang yung ilong ng lahi. Kami sa amin ibang tawag sa amin, tangos. Sa inyo, tangos. Ang amin, tangos. Natutuwa ako, nandito ka, Brad. Natutuwa kami. Lalo si Brother Romel, tuntua yan. Mananaba na yan sa tuwa. Alam niyo ba yung makita namin ang aming mga mahal sa buhay? Nakikinig na salita ng Diyos, ang saya niya. Kasi tinanggap namin walang bayad, ibahagi namin walang bayad. Ang kaligtasan ibinigay sa amin, kaya binabahagi namin. Kaya ako ngayon masaya, hindi man tayo magkadugo. Magkasing pogi lang, pero hindi tayo magkadugo. Ano? Eh di lalo ito, masaya ito, ay kadugo mo. Kaya lalo sa linggo, nandito ka ulit, sayang-saya yan. Mapapalamang talaga yan, talagang mas pogi ka sa kanya. Di ba? Ako'y masaya na nandito kayo. Alam ng Diyos ang aking puso. Hindi para lang kayo pagsalitaan ng kurong. Balansin naman ang pastor nyo eh. Di ka? Pagka nakapuri, sagad ang tumbong. Tama ba? Pagka naman nakabulta, abay, labas ang tae. Pag pinuri kita, abot ang tumbong yan, sagad yan. Pero pag ano kay Jesus Christ, ay labas ang tae mo. Amen. Amen.
Ako natutuwa kay Kuya James. Kada isang tatay, napagkamalang magkapatid. Napagkamalang kayo magkapatid eh. Siya ba ang kapatid mo? Hindi, magkabuhok lang. Natutuwa din ako kay kapatid, kadais ni Joy. Ano pangalan na yan? Jade ba? Jake. Nawala yung Jake. Pinagpipray natin si Jade. Alam mo, Toy, huwag kang magagalit sa akin na ang tingin ko sa iyo magpapastor. Sinasabi ko yun sa mga worker. Ibang dating sa akin ng batang yun, parang bright. Pastor. And whatsoever you do, do it heartily. Why? As of the Lord and not unto men. Verse 24. Sabi ko ba? Kasama ba verse 24? Sige nga, ang verse 24 pakilagay. Wag kang tawa-tawa dyan, Rinin. Ilagay mo yung verse 24. Tawa ka na tawa dyan, nawawala na yung verse. Okay. Ang dami yung patalas na sa buhay. Knowing that of the Lord, Jesus, mga kapatid, ako sa akin na lang ha, ako na lang. Pag nakaintindi ko yung sovereign grace, nakinig ako ng 2 preaching uli para ako'y lalong malasap ko yung sovereign grace. Alam niyo ang dating sa akin? Magpasalamat na lang ay pwedeng gawin. Hindi na ako maghahanap ng reward. Yung kayo maging tao, maligtas. Sa akin, kung naunawa natin, sapat na yun eh. Pero ang buti ng Diyos, niligtas ka na, gagantimpalaan ka pa. Amen. Amen. Not only Christ is God, but He is also good. Amen? Tama ba? Kayo ba'y malay dyan? God is good? God is good? All the time. And all the time. God, in fact, God alone is good. Para masabi kang good, wala kang sin. Diyos lang ang walang sin. Kaya ang Diyos lang ang good. Amen. Ano ang kabutihan ng Diyos ni Jesus? Number 1. Hindi ho 7 yan, hindi 7. Christ save us. Amen. Amen. Kayo ba'y ligtas na? Tsak nyo na bang kayo'y palangit pag namatay? Tsak nyo na bang kayo napatawad na sa lahat ng inyong mga kasalanan? Tsak nyo na bang kayo utay-utay na binabago? Pangtaong pananaw, bagaman positionally speaking, tayo ay kompleto na. Kayo ba'y patuloy na binabago ni Jesus? Nandiyan pa ang verse 3, 1 verse 3 hanggang 5. Andiyan pa ba kayo? Nagpapasalamat kami sa Diyos naman ang ating Panginoong Hesukristo na kayo laging idinadalangin. Bakit nagpapasalamat? Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay hindi kay Mary, hindi kay Eloy, hindi kay Kibuloy, hindi kay Soriano, hindi kay Manalo, hindi kay Ellen G. White, hindi kay Joseph Smith, kay Kristo. At ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo sa langit. Amen. Bakit pag ikay maglilingkod, buong puso para sa Diyos, napakabuti ni Jesus. Nating sinampalatayanan. Meron ang pag-asa na natataan sa langit. Amen. Amen. Kayo ba'y tiyak nyo ng palangit? Hindi yung parang nasa langit na. Ang aking tanong ay, ikaw ba'y tiyak ng palangit? Hindi yung parang nasa langit na. Magkaiba yun. Amen. Ang kinusulatan niya taga Colossus, natutuwa siya dahil sila ay mananampalataya at halata kanyang pananampalataya dahil ang pag-ibig din sa mga banal.
Dahil sa pag-asa na natataan para sa inyo saan? Sa langit! Buhay pa! Kinakausap ni Pablo, may nakataan na, may nakalana, may nakareserve na, tiyak, pag-asa, sa langit! Marami relihiyon ngayon, di tiyak palangit. Marami pastor ngayon, hindi tiyak palangit. Maraming leader ngayon, hindi palangit. Maraming individual ngayon, hindi palangit. Kaya salamat sa Diyos, ikay maglingkod kung ikay tiyak na palangit. Napakabuto ng Diyos, ikay palangit. Amen. Wag ho kayo magpasalamat sa Diyos dahil na kayo nagkaroon agad ng magandang bahay. Ang babaw mo naman. Ang hugot, alam mo, ikay tiyak na palangit. Amen. Bakit? Nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Verse 6. Ano sabi ng verse 6? 4. Ano ba yan? Verse 14. Verse 14. Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Wala sa binyag ang katubusan. Wala sa baptis ang katubusan. Wala sa Katolik ang katubusan. Wala sa Iglesia ni Cristo ang katubusan. Na kay Kristo ang katubusan. Amen. Pambihira, no? Ang iba naluluko, masaya. Tayo nasa tama, malungkot. Amen. Amen. Alam mo, sinabihan ako ng uto-uto. Uto-uto yung maniwala sa Diyos. Hindi ako napayag. Hindi ako napayag na kay uto na meron akong tagapagligtas. Amen. Amen. Mabuti ba si Jesus sa inyo? Bakit? He saved us. Siya ang ating Redeemer. Siya ang manunubos. Siya yung nagbayad ng ating hindi kayang saulhang pananagutan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Si Jesus ang namatay. Pambayad sa atin. Ang masama nito, tayo masama para kamatayan. Kabuti ng Panginoon. Napag-aaralan niyo ba ang total depravity? Total depravity. Pag hindi niyo naunawaan yan, hindi niyo makikita ang biyaya na ikiligtas. We are nothing. Patay. At saka hindi naman natin hinagap ang Diyos. Wala sa hinagap ng programa natin ang Diyos. Tayo nabubuhay lang pang sarili. Pero salamat, ang Diyos ngayon naging mahalaga sa atin. Dahil ang kanyang biyaya. Christ is good. Is He good? Mabuti ba ang Diyos sa inyo? Mabuti ba siya sa inyo? O kalain mo, napakabuti talaga Panginoon sa akin. Nakalain mo ako, sarap ng tulog kagabi hanggang ngayon. Ang buti ng Panginoon. 20 hanggang 22, tingnan niyo po, verse 20 hanggang 22. Nandiyan pa ba kayo? Bila ko natatakot pag ako'y nahina na ang boses, baka kayo matuluyan. At sa pamamagitan niya, ay pagkasundin sa kanya ang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang cross. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa kalangitan. Verse 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay. Malayo tayo sa Diyos. Anak tayo ng dyablo dati. Tayo'y pa-impyerno dati. God, Christ is good. Mga kaaway sa inyong pag-iisip, lagi nating kinukontra ang Diyos. Sisimba, sa dami kong gagawin, kinama namang yung Diyos na yan. Lagi tayong palaban sa isip natin na inyong mga gawang masasama. Verse 22, are you still there? Gayon may pinagpagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa magitan ng kanyang kamatayan upang tayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Alam niyo ba,
Kaya tayo makakapunta ng langit na hindi tayo mamatay. Wala na tayong dungis dahil ang kabanalan natin ay si Jesus. Napakabuti ni Jesus. Para hindi ka sumimba ng hapon, ng umaga, para hindi mag-prayer meeting. Ang babaw. Yes! Tama! Na kahit wala sa church, nagpapasalamat ka, nagagala ka, nagbabasa ka, nagagawa mo ngayon mag-isa, hindi kaya mo rin gawin yan ng sama-sama. Huwag mong i-excuse sa akin, nagagawa ko na yung pastor kahit ako nag-iisa. Kung kaya mo nga gawin nag-iisa, ba hindi mo kayang gawin sama-sama? Amen. Bakit ikaw lang ba nagpapasalamat sa Diyos pag nag-iisa? Ako rin. Pero hindi ako kontento. Gusto ko rin yung sama-sama. Ngayon, kung kontento ka lang nag-iisa, sala ang doktrina mo. Ano sabi ng Diyos? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon. Saan ka nakakita? Nagtitipon-tipon yung nag-iisa. Tama na yung palusot mo kung may masaya sa Diyos kahit nag-iisa. Kaya mo nga maging masaya nag-iisa. Di lalong masaya ka kung marami. Oh, tulog pa rin. Ano pag ang boses pang kailangan? Alam mo, pag ako nakikinig na preaching, natutulungan ako sa sinasabi kong ito. Lagi pa naman ako nasa unahan. Pag prayer and fasting, okay na iyang ako'y gagang kaya na yun, si pastor. Kung makapagsabi ng antukin. Kaya ako yan ginangat-ngat kong dila ko Bakit? May sinasabi ako Amen. Amen. Maliwanag ko ba? Christ is good. Christ saved us. Christ sustained us. Sustainer siya Oh. Tama? Kaya pinabayaan na ng Panginoong Jesus. Pinabayaan na ba kayo ng Panginoong Jesus? Lalo preacher, makinig kayo preacher. Baka pag kayo tinulugan, gustong-gusto nyo, pag kayo magtuturo na ikinig, iba ikay tulog, preacher ka. Man, nakakaya yung preacher, siya ang tulog. Tama? Oo. Tapos kung makasigaw ka dito sa likod ng pulpito, ikaw naman pala tulog pag nakikinig. Kaya ang preacher na tutulog-tulog. Wala ka pang alam para tumulog. Marami pa tayong hindi alam na dapat nating napapakinggan. Galit ka sa akin? So what? Hindi ako takot na maraming magalit sa akin. Bakit sinasabi ko totoo? Amen. Ako'y nagbait na sana Matagal na sana ako mabait Kaso lang hinihila ng pagkakataon. Kita ko kayo Mahirap tumahimik. Pagkaganyan. At least hindi ko kayo pinapangalanan. Amen. Amen. Opo. Pero pagkatapos naman mamaya ng preaching, ang ingay mo. Hindi mo alam, dinaya ka ni Satanas. Are you with me? Oo. Preacher boys, wala tayo ditong preacher girls. Listen. Mahiya kang ikitulog. Sustain us. Pinabayaan ba tayo ng Panginoong Jesus? Brother Rane, pinabayaan ka ba ng Panginoong Jesus? Ninang Chari, pinabayaan ba kayo ng Panginoong Jesus? Ninang Lina, pinabayaan ba kayo ng Panginoong Jesus? Ate Merle, pinabayaan ba kayo ng Panginoong Jesus? Mac S, pinabayaan ka ba ng Panginoong Jesus? Brother Albert, pinabayaan ba ka ng Panginoong Jesus? Taas ang kamay dito na pinabayaan ng Panginoong Jesus. Basta hindi ko na kayang tumakas. Sustain us. Physically and spiritually. Amen. Then number 3, Christ surely will reward us.
Yan pa ang maganda. May gantimpala. God is good. Then last. Alam mo kung bakit dapat ginagawa natin sa ating puso? Pag sinabing puso, tayo ay kahit nasasaktan, kahit itinatama ng pastor, hindi nagtatampo. Di ka? Ikaw pa may gana magtampo niya, nakakasidetrack ka na nga sa akin. Amen? Ikaw pa may ganang magtampo, ikaw na nga nakakaabala. Ay kung ikaw doon nakikinig, hindi ikaw ay hindi napupunang ganyan, di ka? Kaya kung ikaw napupunat, ikaw may gana pang magtampo, ay doon ka na sa bilangguan. Magaling pa doon, nakakanta ng When the Trumpet of the Lord. Aba, tanungin niyo daw mga bilangguan, bukang bibig ay biyaya. Sabi ni Brother Romel, bibili nga tayo ng isang swimming pool. Pagkatapos kami ni Jumwil ang gagamit. Bakit? May babautismo na ho tayo sa bilangguan. At meron doon pagkalabas, gusto daw ay pumasok ng Bible School at magpapastor. Akalain mo yan? Tapos pagdating dito, akala sayang-saya, tapos madadagdag kayo, tulog. Di kayo dinidiscourage mo yung mainit sa Panginoon. Di kayo discouragement doon sa masisigla sa Panginoon. Tapos magtatampo ka pa kapag ikitutuhod, nakakasidetrack ka na nga. Yan, nakulog. Amen? Amen? Tama ba? Ano yun eh? Tapang na pastor. Kayo pinapatapang niyo ako. Mga kapatid, tapos na misa, humayo tayong payapa. The last, Christ is glorified. Kapag tayo naglilingkod na buhot sa puso, nalulawalhati si Jesus. Amen. Bakit ang Macedonia ay tuwan-tuwa si Pablo at ang Panginoon nagbibigay ng kaluwalhatian? Dahil galing sa puso yung kanilang ginagawa. Ang atin nga bang ginagawang pakikinig ay galing sa puso? Ang atin nga bang paglilingkod ay galing sa puso? Ang ating bang pag-attend ay galing sa puso? Diyan tuwa ang Panginoon. Bakit? Ay gagantimpalaan eh. Ay ibig sabihin, tuwa talaga siya. Akala mo ay gagantimpalaan. Tama? Dahil kung ang Diyos ay hindi natuwa, ay walang reward. Kung kaya nga't gagantimpalaan niya, galing sa puso, natutuwa ang Panginoon. Amen? Si Brother Rane, naglalagay ng ilaw. Galing yan sa puso, Brother Rane? O galing sa ngipin? Ano? Pag galing sa ngipin, alam ko na. Napabigay na lahat. Ano? Amen? Kaya ba mga workers, nagsuko ng buhay? Dahil sa puso. Pag hindi yan, mahirap ang maglingkod sa Panginoon. Sabihin ko sa inyo, hindi madali yan. Alam nyo bang kami nabalik na uli sa lugaw? Napapansin nyo ba? Nagbalik na uli kami sa lugaw. Bakit? Pag kinuha namin ang support namin, ang matitira sa tithes and offering, 4,000 na lang. Bakit? Malaki ang expenses. Sabi ko, balik tipid. Sabi ko, huwag niyong iiwanang bukas ang gripo, baka biglang magkatulo. May natubig. Huwag magdudubli ang ilaw. Pwede naman kayo magsama-samang nag-aaral kasi iba-iba pang lugar na ang daming bukas na ilaw. Kung ano lang ang kaya ng kumot, doon tayo mamamamloktot. Ano sabi ko sa kanya? Kung talagang tayo tinawag ng Panginoon, tayo handa sa hirap at sa ginhawa. Amen? Amen? Ano ba yung mga yan? Wala na di wala. Tulong pa ng tulong. Pero bilang ako yung nakakaalam ng hapin, kami din ay gano'n.
Sabi ko, wag laging gagamitin ng gasol. Bili ng kusot. Kahit babae, mag-aral, magluto sa kusot. Para tipid sa gasol. Hindi kami dito parang nabubuhay ng... Actually, sino ba masisipag sa gawa? Hindi kayo manggagawa. Pero sila pa rin yung nagtitiis. Dahil kailangan. Pero kung tayo nagtatapat sa giving lahat, hindi tayo darating sa ganun. Ang iniwala kung lahat nagbibigay ng tithes at ng offering yung regular, hindi tayo darating doon. Amen? Kayo ba'y nagtatites lahat? Lahat ho ba dito nagtatites? Nag-o-offering ho ba kayo? Dapat ho. Dapat ho. Tapat dapat tayo. Amen? Hindi ho biro ang bawat kilos sa panahong ito. Mag-maintain ng sasakyan para pagpangaon, hindi biro yan. Bukas ang aircon, hindi biro yan. Kuryente, hindi biro yan. Tubig, hindi biro yan. Kaya huwag natin biruin ang pagbibigay. Gawin natin sa puso. Ang Diyos ay naluluwalhati. Amen? Sa ang pastor niyo, hindi mo ang pera. Mukhang pogi. Bakit ho? Mayroon na naman tayo. Kala mo, tinitiis namin kami pero pag galing sa simbahan, ang ganda ng pinto. Bakit? Iba kasi ang designation. Mayroong savings, mayroong pang worker at pang pastor. Ang nababa ay ang pang pastor at workers. Hindi kami kumuha ng quincenas. Bakit? Pag kinuha nga po, 4,000 na lang. Mamaya titingnan namin kung kukuha kami. Hindi biro yun. Naintindihan nyo ba yan? Naintindihan nyo ba yan? Bakit itinuturo yan? Kaya huwag kang tutulog-tulog pag nakikinig kami sa hindi ka matuto eh. Gagamitin ka ng Diyos eh. Paano ka gagamitin na yan? Wala ka naintindihan. Abay, ayaw ko magkukwit ang mga workers dahil walang makain. So, doon lang ako yung magbawas ng support ko para sa kanila. Para gumising ka naman. Kala mo, hindi ka pa tapos. Hindi ka pa tapos, patapos na ako, tulog ka pa rin. Ano ka ba? Ha? Ha? First Peter chapter 1, 3 verse 1 hanggang 4. Huwag niyang pipigilan. Dahil si Kristo ang pinapangaral ko. Amen? Kung ako nagalang kay Kristo, gumalang ka rin. Pareho tayo na kay Kristo eh. Tama? Na tayo ka na kay kimi-kimi. Bible lang dala ko eh. Yung pulis nga eh, may dalala ang baril eh. Akalami kung sino na. Tao hala ni Mayor, akalami kung sino na. Ako anak ng Diyos. Lingkod pa ng Diyos. Bito ko kay kimi-kimi. Abay, magtino ka kung ayaw masaktan. Ganyan din naman, kayong mga asawang babae. Hoy, salamat, hindi kami yan. Talaga napakabuti ng Panginoon. Kalahin mo yan. Ganyan din naman kayong mga asawang babae. Mame, makinig ka. Hindi ako yan. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa, wag sa kapit-bahay. Upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, baka witness tayo ng witness, ikaw na may rebelde sa asawa mo, hindi talaga maliligtas yan. At kung ikaw dito asawang babae na patulog-tulog, wala kang magandang impluwensya pag uwi mo sa bahay. Upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, hindi tayo nag-witness ng witness. Siguro, pastor, hindi pinili.
Hanggat buhay pa, hindi mo nga kayang sabihin yan. Baka naman ang dahilan ay ikaw. Baka ikipalaban sa asawa mo. Ay mapalad ka kung ang asawa mo iligtas na. Ay paano kung hindi pa? Ayun na eh. Kaya napakabuti ng Panginoon. Akala mo babae ang kausap. Ayan na. Kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay manghikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali. Imik ka ng imik, yung ugali mo. Ugali ang pinag-uusapan. Para masabing totoo ang relihiyon mo, totoo ang relasyon mo kay Jesus, ipakita sa ugali. Ano? Ano ugali? Ng kanya-kanyang asawang babae. Praise the Lord. Hallelujah. Babae na naman. Basta, ano sabi dyan? Ayun eh. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin. Hindi pa buka-buka ka. Lapusak ang bibig. Walang ayaw-mayo. May asawa na kung sino-sino pa ang kinetext. Ay, mahirap talaga yun. Ito ko sasama sa iyo. May asawa kang babae. May katext ka bang iba? Pwede itangge. Ba, hindi mo ipakita ang laman ng cellphone mo. Ba't ang daming password? Pati sa background may password. Lahat ay password. At pag naliligaw kasama sa CR, may lihim yan. May sikreto yan. Kahit magpagulong-gulong ka na ng pagbibit na sa asawa mo, kahit pag ganyan ang ugali mo, hindi mo yan maaakay. Huwag mo sabihin hindi pinili. Malay mo, pagkamatay mo sa kamaligtas, yes, nawala na ang aking katitisuran. Possible yun. Possible yun. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mainhin na may takot. Tatapusin ko na ito ha. Ito na lang ang matalatang ito eh. Pinatagal nyo ako eh. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak. Lagi nang naandyan si Shopee. Lahat ng pampakiskis sa mukha ay andyan. Pero yung ugali, hindi naman nahihilod. Isa pang ikinagagalit ng mga asawang lalaki. Ay, ako'y walang na-order sa Shopee. Itong asawa ko'y mayat maya. Is that possible? Is that possible? Possible! Kaya pag hindi na bago yung ugali mo, matitisod lang yung asawa mo. Ako ihanga sa mga ari. Ako na lang ang tagakuha eh. Dylan, Desa, Jane. Ang akit. Ay sa totoo, nagdaig pa ako ni Jim Will dyan. Hindi ako marunong bumili sa Shopee. Kaya, yun, minsan, yung aklat, hindi naman Shopee yun eh. Shopping. Na huwag sa labas ang kanyang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok ko. Talaga naman. Ang ganda pang labas ay ang panloob. At pagsusuot ng mga hiyas na ginto. At pagbibihis ng maringal na damit. Sige, patapos na po. Verse 4. Andiyo pa ba kayo? Ano mga babae? Ang gusto namin mga lalaki, simple lang. Ikiulingin, mutain, black eye ang mata. Kaming masaya na dyan. Sino bang black eye? Kami. Hindi kami totoo yung naging halaay mo sa sobrang pagpaganda, lalo na wala kang itsura. Kaganda-ganda ng kili, inalis, inilagyan ng bunot. Kaya pag umulan, di ba rin basa ang damit, wag lang ang kilay. Bakit? Ay mapapawi eh. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo, hindi palaban, at payapa, hindi palaaway, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos.
Kaya ang Diyos ay naluluwalhati pag ang hugot ay puso. Yun ang malaking halaga sa Diyos. Hindi yung panglabas. Kaya minsan, may magandang babae na hindi nagli-lipstick. Meron naman naka-lipstick na parang wala pa. Minsan ang tanongin nyo yung asawa nyo, wag yung kapitbahay nyo. Daddy, ano ba ang maganda sa gaya ko? Yung wala kang gayak. Hindi Minsan tanongin mo din naman ang mister nyo. Sino tinatanong nyo? Ang kasama nyo sa buhay, mister mo. Liban na lang kung... Amen. Amen. Ang iba'y nakakahilahilaw na. Bakit? Ay, tapos na eh. Pero iba, di ata alam na magpipray na ako. Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Bakit sa Diyos tayo dapat nagsasaalang-alang kay Kristo? God is God. Christ is God. Christ is good. And Christ is glorified. Kapag sa puso natin ginagawa ang paglilingkod. Amen? Ba't pa niagagantimpalaan kung ang Diyos ay hindi naluwalhati? Saka yun, may malaking halaga pagpuso ni Najare. Mas malaki. Hindi mukhang binugbog. Minsan, alam niyo ba, pagka ang babae sobrang gayak, ang bati ko, sinong bumugbog sa iyo? Ay, kasi sobrang gayak eh. Pasensya na kayo sa akin na ako'y gaya kong bumati minsan eh. Minsan minabati akong gaya sa baiktong eh. Pastor, ano ka naman? Sino kang bumugbog sa akin? Inibiro lang naman. Ikaw, nagpabugbog ka eh. Amen? Gising na. Tapos na tayo. Tapos na ang kadalamhatian. Tayo manalangin. Panginoon